This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulan, Dermpure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hometel, Victorino Bitong Daria. Okay, maray na daw mga tugang. Welcome sa tuyang programang Fight Sana with Kap Arles Hanaban. Medyo late kita mang yan mga tugang dahil sa may mga siyempre katapos pa lang kang yobags sabi nga ni. Kaya dakol pa kita rin pag-ayos digdi sa tuyang istasyon ganing makapag-sa-air kita. Sang graray mga tugang live na live kitang mahiling sa tuyang Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. Asin mahiling man kita sa YouTube channel. Digdi po sa programang Fight Sana. Samantalang ang sa tuyang kaibahan si Kap Arles Hanaban padagos pangunyan na nagbibisay man sa sayang barangay. Kalat, ano pa, mga pasaway. Kaya yaon pa siya nagbibisay pa sa sayang barangay. Kaya Miyerkules na siya makaibahan digdi sa programang Fight Sana. Okay? So maray na lang mga tugang and antabayanin nyo kami sa mga maabot na mga live report halid dyan sa luwasan sa mga kaibanan niya to si Papa Maki, si Carol and si Buddy and sa kabos na gusto mag live sa tuyang programa welcome na welcome come on. Okay? Trust na pig-kontaktaan mga tao na makaibahan tango niya digi sa tuyong programa. Tabay lang kita sa ang aning ngani magtao ng mga impormasyon sa Indo. And sa gabos mga tugang na pag irimanan tango niyan dakulaon sa ito yung pasasalamat dahil sa medyo nalikay kita sa bagyong Opong na dapat kita na sorsogon ang tiyempo ito alagad sa dahil na sa pagkakataon nalis po ini and napasiri ini sa Masbate Masbate po ang tinamakaini na bagyo. Kaya ang mga kaibahan ta na mga nagtataon ng tabang ang provincial government Sorsogon nagpadara na po ng tabang duman sa tuyang lugar dyan sa probinsya kan Masbate. And sa kabos na gusto magtaon ng tamang mga tugang dakulan po ng mga nangapudan na sa gusto magpaabot ng tabang kapon dyan sa Ginlahon San Ramon Nonato Parish Church. Nangapudan si Paris Priest Vernon Solveta sa nagmamaot na mga katugangan nyato na may mga sobrang kagamitan lalo na po ang mga clothes baga mga used clothes na pwedeng ipadara sa inda para naman maipadara sa Masbate. Kaya gabos pigay nag-iimbitar gabos na sabi nga ni po ng apudan kung sisay man ang may kakayahan sabi nga ni baga may kakayahan na magtao ng mga tabang pag-aarog kaya na nangaipo an sarot na lugar nangaipo nin may mga gusto sinda na
paabot sa saindang mga pag-iriba. Kaya pwede po ipaagi na lang sa grupong ini. Manlalay na grupo ang naghagad po ang susulisit bako para sa inda kundi para sa katugangan niya to na nasalanta nin bagyo. And sabi ko nga ni mga tugang, dakulaw rin na pasalamat niya to na dahil kita tinama kayo ni na super bagyo na ang tinama nga ni ang saro sa tinama digdi sa Bicol is ang Masbate. Kaya tulos man nagpadara ng tabang pag-abot sa pag-restore ng mga kuryente. Unang-unang nga ni po ini na na Piselco o ang First Catanduanes Electric Cooperative padara na sinda ng mga mga personnel o sabi nga ni mga lineman, mga matabang sa pag-restore ng ning kuryente sa inda. Kaya sa gabos na mataon ng tabang, welcome po paabot lang kita ng sa saro na lugar na gustong magtauning nagsusolicit ng para sa mga katugangan niya to, pwede tapo ini dumanon. And siyempre sa mga araw kini po na sitwasyon is kay puwanta talaga po magtabang dahil dahil man kita tinama kan bagyo alagad may mga natamaan man kita ng mga pag-iriba. Mga katugangan niya to sa trabaho, yung mga media na kung saan halos gabos na outlet nagtatao na ng tabang, nagpapaabot na ng tabang sa mga katugangan ta para sa pagpadara ng tabang sa mas nangaipo. Asin sa ngunyan garo blackout pa kita sa Masbate or may nakalusot man na mga impormasyon, pero bibihira dahil sa pati mga cell site ninda na apektuhan man kan araw kayo na pangyayari duman. Kaya so ini pa sa mga sarap pangani po mga tugang sa naghagad maning nagliliko maning mga ipapadara sa Masbate, ini po na Dikanyes Station. Tabang para sa tugang sa Masbate. Yan, padagos-dagos na po sinda ni nagtabang na yung Dikanyes Station, tabang para sa tugang. Nagpapaabot na sinda ng manlain-lain na suporta. Or sabi nga ni makapaabot na duman. Ini po na Sorsogon Provincial Government sa pamayo kan sa tuyang gobernador na si Governor Boboy Amor ang tulos-tulos man nagpaabot ng tabang September 28, tabang kan Sorsoganon papunta na sa lalawigan ng Masbate ngayong hapon. That was September 28 kahapon. Ang clearing at medical team na binuo ng pamahalaang panlalawigan upang maghatid ng tulong sa nabanggit na probinsya matapos ang hagupit ng bagyong Opong. Sandaling nagsagawa ng briefing sa mga kawani ng Kapitolyo at ilang volunteers si Governor Boboy Amor para sa maayos na pagsasagawa ng kani-kanilang mga tungkulin
pagdating sa Masbate. Yan, no? Natural, pag arog kayan, mga tugang, ang sa tuyang gobernador is matauning ning briefing na alangan pag abot ng duduman magpapapicture ka mo ning uraman ka mo sa gobernador. Kaya tama lang ayan na maabot ka mo duman matabang bako bisita. Sa ang iba pagdating pag-abot kay to duman feeling mga VIP. Kaya dahil po yan pwede sa abutan nindo. So sabi ko po kahapon 28 tuminulak na ang grupo na matabang sa Masbate para sa gigibuhon na clearing, tapos magtao ng medical assistance. May mga medical team na aram ta baga pag-arog kayo ni na sitwasyon. Ang kadakulan kayan is nangaipuning atensyon pag-abot sa medical. Yan. So kahapon yan mga tugang na igibuhon ninda na pagtabang duman sa sa hindi pa tingnan bago pa man ang pagbabalik ng operasyon ng biyahe ng mga barko sa pantalan ng Matnog. That was 26 na mga barko pantalan ng Matnog muling nagsigawa ng free lugaw distribution ang Kapitolyo sa tulong ng Mobile Kitchen Team at mga personahe ng Provincial Social Welfare and Development Office kahapon September 26, Friday na ito. Ang mga stranded na pasahero at bihero ang silang nabigyan ng libreng lugaw. Tinatayang nasa 1,036 na sasakyan, katumbas ng 3,081 individual ang huling datos ng mga stranded base sa tala ng Blue Lane Matnog. Kahit nga kasagsagan na ng bagyo or after that bagyo 26 kasi ang bagyo baga minabot sa tuya 25 hanggang 26. Alagad ang grupo kang Sorsogon Provincial Information Office nagpaabot ng balita na sa Aldao na 26 yaon ang grupo sa sa Matnog nasa Blue Lane Sinda nganin nagtatao ng mga free lugaw. Ko pag-arag ka yan mainit lang na sabaw okay na at na kaya nilugaw pa lalo na kung may punay pa. Ayan, so ini mga tugang nahiling ta ang pagtao ning ning pagtao ning tabang kan kan Sorsogon provincial government duman sa Masbate. And sabi ko nga kanina sa paagi naman kan pag-restore kang mga linya kang kuryente takadakol po ang mga nabagsakan or buminagsak na poste kan kuryente. Kaya yaon man sinda tanganing ang PISELCO or ang First Catanduanes Electric Cooperative nganing magbigay ng tulong sa pamagitan ng pagpapadala ng mga persa kang PISELCO, mga lineman, mga troubleshooter sabi nga. So yan po ang datos ng ng ating provincial government at provincial government ng Catanduanes na ito sinasabi walang pinipili na pagbibigay ng tulong sa bawat mamamayan na nangangailangan.
So mga tugang, sabi ko nga ang usapin ng bagyo is nandyan na yan. Ini-expect natin ano. Nag-signal number 4 ba kita Harold ha? Ang Sorsogon nag-signal number 4 na dahil tapo pagdalauman, kung mag-in-expect talagang tatamaan kita ng grabe. Pero sabi ko nga po, pasalamat na lang kita at pagtama kayo ni is nalihis ng Masbate. Nalihis mga tugang sa Masbate, kaya Masbate ang nirapas-rapas kayo ni Upong. And we are very thankful to our Almighty God na talagang hindi kita pinabayaan digdi sa probinsya kan Sorsogon. Kaya ang ginibo man sa tuyang gobernador, outright nagpadara ng tabang duman sa Masbate kahapon, 28 mga personnel na nagtao ng immediate assistance sa pagikan pagtabang kan mga pag-clear kan mga roads. Siyempre kay po talaga ini paano makaagyan mga tabang sa dudumanan kadakol mga individual na nagpapaabot na ng tabang paras nga ni kayo ng Dikainin Station ining diocese niya to, Diocese of Sorsogon, na sige na nindaan talagang gibo ng ekspertos na makatabang. Kaya this time mga tugang, dahil kitang pag-iisip sa mga kaibanan na makatabang maski panom, di bali na po ang magtabang kaysa tabangan. Sa true lang po sabi ba na sa kasabihan na di bali nang magpautang dahil lang mangutang. Sa pag-utang kakulog sa buot, mag-uutang ka sa yumahan ka. Pero kung ikaan mapautang, makulog lang sa buot kung da ikabayadan. Kaya ang gibuhon pag may mautang, pautangan na ina kaysa maabot ang oras kita mag-utang. Diba? Yan, kaya ganun na lang ang dapat. So, arg kaya di baling magpautang, wag lang mangutang. Para at least magayon ang sitwasyon. So, okay na digdi sa to yung mga tugang, since an Upong dahil kita dinali, di bali na po magtabang kita kaysa pagtabangan kita, di ba? Ramtaman po baga ang sitwasyon pag mangyari kayan, talagang kinakaipuhan. Kaipuhan na talagang give and take yada pag-araw kayo na may sitwasyon. Okay, sabi ni Ma'am Wilma Gonzales, good morning Sir Sao, happy birthday sa bunso ko, Shekina Gonzales and Miguel Prejas Mateos. Happy birthday at sana ay malasing nyo kami. Okay, happy birthday dyan kay once again kay Shekina Gonzales and Miguel Prejas Mateos. Happy birthday. Yan. Mula kay Ma'am Wilma Gonzales, ang may bahay ng ating former barangay captain ng Piot, si Sir Gonzales, ang dati rin na estudyante ng Emilianum College. Okay? Happy birthday. Sir Daniel ha. Parang hindi ka nagpaparamdam kung hindi matutuloy ang eleksyon. O sabi nga raw, baka si madam nang ang magkapitan. Totoo ba ito, Ma'am Vilma Gonzales? Ikaw na raw ang magkakapitan sa barangay Piot. Kung ikaw, edi wow, sabi nila. Di ba? Wow! Yan, di ba? Wow!
Okay, so mga tugang, habang kita nagpo-program, ang balita po mga tugang, ang Sureko to, nagpo-form na po ng grupo na ipapadara sa sa Masbate. Dahil na nga sabi ko, nagpadara ang Piselco or ang First Catanduanes Electric Cooperative. Ngunyan, garo igwa na po ng balak or nagpaplano na. Kumbaga binibisay na lang ang mga darahon sa Sureko to para duman sa Masbate para sa clearing operation man, as in pagtabang, pag-restore kan mga nagkaturumba na mga poste sa Sureko. Kaya pag-araw kayo mga tugang is dapat lang na maano tayo makatao kita ng tabang. Kaya dapat siguro ang problema nang kasi dapat dakol ning stock, may stockpile ang ang Masbate. Siyempre mapagalon man kung yaon ng mga lineman ang persa, tapos dahil kay materyales. So siguro dapat, sabi ko nga give and take, dapat na talagang matabang ka mo yaon sa mga materyales na may mga stock sinda. Ano ba, Matelco ba yan ang Masbate? Matelco. Maselco, ini nga Masbate Electric Cooperative. So dapat igwa ka mo ning mga stockpile para pag abot dyan kan siguro baad pati nga ni Cebu makaabot dyan, da pirang oras na lang yan going to from Cebu na dyan sa Masbate. Kaya sabi ko dapat dakol ka mo ning stockpile dyan nga ni magdyan man ang mga ang mga matabang is talagang bastante ang mga materyales para sa pagtabang nindo. Okay? So mga tugang, dire-diretso kita sa mga sa mga kaganapan dyan sa luwasan. Sa tuyang probinsya, nakatutok mga tugang sa pagpapadara ng ayuda dyan sa Masbate City. Also province of Masbate para dire-diretso na po. Tapos mga tugang, so may paabotig din na impormasyon. Abangan daw bukas si Roberto Balyon alias Kadodoy, Ramon Magsaysay Award 2021. So abangan bukas digisa sa tuya sa Bicol TV Sorsogon. Ini na si Roberto Balyon alias Kadodoy awardee ni tungkol sa so mara matapo bukas kung paano na awardan San Ramon Magsaysay. And syempre sabi pa po ni Wilma Gonzales, malayo pa Sersaw. Malayo pang alin. Sabi mga malayo lang, baka bukas pagising mo araw na yun. Kaya hindi na ngayon, hindi na imposible ang malayo sa maaga. Hanggang ngayon hindi pa matapos-tapos mga kaibigan ang usapin ng
tungkol kay Representative Laila de Lima at dating Presidente Duterte, si Digong. Kasi dito sabi ni De Lima, sinasabing ginarapal at nilapastangan ni Duterte ang pondo ng flood control at pandemic. Sabi yan ni De Lima. Tama na, move on na kayo. Baliktad na kasi ngayon. Dati si De Lima nakakulong. Ngayon naman, ang nakakulong na si Duterte. Pero ano naman yun? Sabi nga, susi naman yung yung kinulungan niya ni Duterte sa The Hague pa. The Hague, Netherlands. Samantalang si Laila de Lima sa Manila lang kinulong. Okay mga kaibigan, sa pagpapatuloy natin programa sabi ko nga mga kaibigan, may mga gusto magpaabot dyan sa atin ng impormasyon para sa programang ito. Ipaabot lang po sa atin. At ngayon mga kaibigan, ang isang hindi magandang naging usapin ngayon sa national, itong si retired Master Sergeant Gutesa, na si Orly Gutesa ang siwalat sa mga, sabi nga mga usapin ng basura. Yung sinabi niya na dito yung binulgar niya kung saan nagdadala ng basura or yung pera. Yung code name nila is basura. Mga maletang basura. O kaya mga maletang pera na binibigay nila sa mga congressman. Diyos ko. Sabi dito mga kaibigan, retired Master Sergeant Gutesa, no trust in Senate custody. Master Sergeant Orly Gutesa refused the Senate's offered custody, not out of bravado, but out of mistrust. That refusal is a rebuke that demands action, independent witness protection, a neutral prosecutorial task force, and full public release of testimony. If the Senate fails to act, this isn't just negligence, it's implied complicity. The trust deserves more than gestures. It deserves protection and prosecution. Yan. Hindi siya nagpa ang offer siguro ng hindi siya pumayag. So dito sa ating mga kaibigan sa Sorsogon, ito may natagpuang patay sa sa diyan sa San Juan Roro, Sorsogon.
Sinasabi raw, nagpakamatay daw ito. May sinasabi naman na natagpuan lang na patay. Kaya inaalam pa kung ano talaga ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Diyan mismo ito sa San Juan East District, San Juan Roro, San Juan Roro yan, sabi nga. And syempre mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating programa, happy birthday kay Miss Karina dyan sa Manlabong. Buti na lang yung manok na ihahanda mo nakalusot dahil sa bagyong Opong. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa, sa ngayon, magbe-break muna tayo para sa ating hanap buhay. Magko-break muna tayo para bigyan ng daan ng ating mga nagkapirang sponsor. This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, J Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Hanap mo ba ay budget meal na pagkain? Huwag nang mag-alala dahil nandito na sa Sorsogon City ang Anting Grill and Resto na sa halagang 99 pesos matitikman mo na ang kanilang tatlong special menu na bulalo, goto at balbakwa. Bukod doon, only rice at only sabaw na rin ng bulalo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na tikman ang kanilang special menu at iba pang pagkain na kanilang ino-offer. Ang Anting Grill Resto ay matatagpuan lamang sa Diversion Road, Barangay Macabog, Sorsogon City. Malapit lamang sa Sorsogon Provincial Hospital. Anting Grill and Resto is owned and managed by Eli Dineros. Craving a food and drinks with a twist? Visit Korea. From street foods to salog to milkshakes, coffee and more, Korea has it all. Bring your friends and enjoy amazing foods. Come hungry, live happy. But wait, there's more. Korea is more than just a resto bar. We also offer a cozy boarding house, a fresh barber shop, and a convenient transit house. Everything you need all in one place. Korea, located at Purok 3, Barangay Piot, along the Maharlika Highway in Sorsogon City. Korea is one-stop spot for all your cravings. Expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your
your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Burok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Gubat St. Anthony Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, affluent, youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC Mart, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agricultural ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Need a hotel?
GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Okay, nagbabalik kita sa ito yung programa sa Pahit Sana di po sa Bicol TV, Sorsogon. So mga tugang, busy kita sa Lunes na ini. Busy sa pagbangon and busy sa gabos na bagay. Back to school, back to office work. And sa lamatunon man giraray ta maski pa paano, dahil kita nalasa ning grabe na problema kan bagyong Opong. Kaya habang kita nabubuhay, dapat sabi nga ni maging mapagbigay. Paragos-dagos kitang nakamati ng problema sa tuyang ini po na katatapos lang ng bagyong Opong. May pangapo ng digdi. The Sorsogon State University Supreme Student Council together with the Dr. Emilio B. Espinosa Sr. Memorial State College of Agriculture and Technology Supreme Student Council and the Kindness Station organizes an in-kind and monetary donation drive to support those affected by Typhoon Opong. Tindog Mas Bateños. Yan. And syempre mga tugang, ang sa tuyang mga pagbibigay ng sabi nga tulong sa mga nangangailangan, nandyan lang. Di baling tulungan, huwag ka lang humingi ng tulong. Dahil ang paghingi ng tulong, may kaakibat ito kung bibigyan ka o hindi. Samantalang kung yung mismo nagbibigay na ng tulong, yun ang maganda. And sabi nga ni mga tugang, may mga kuro-kuro na mali daw kuno ang nangyari na pag estima san pag-asa kan bagyong Opong, na isasabi nga ni mga tugang na ano na ini, nasa Bicol region, tatamaan na nga ni kanya ang Sorsogon, kaya bigla nag-signal number 4. Tapos ang tinama ka ini is ang ang Masbate. So kumbaga napano. Pero sa ganang akin, okay na po na araw kaya na nangyari dahil kita tinama ng sitwasyon na
mismong kita ang nirapas. So ibang probinsya, ang probinsya kan Masbate, and may iba pa man na nirapas kan Bagyo, itong ano baga, Nando, tinira kayo ng Cagayan. Kaya ngunyan ang Sorsogon nasa dapat paghingi ng tulong, pero ngayon ang Sorsogon is tumutulong. Yan sa pangunguna ng ating gobernador ng lalawigan na si Governor Boboy Amor. Of course, syempre ang ating senator na si Senator Chis Escudero, Congresswoman Det Escudero, at Congressman Wowo Portes. And syempre mga kaibigan, pag tinignan natin yan, iisipin natin kahit nga kabi-kabila ang nagiging issue ngayon ni Senator Chis Escudero, pero nakita naman natin ang pagtulong nito is nandyan pa rin dahil alam naman natin na gobernador si Boboy Amor, pero iisang bangka ito with former governor and now Senator Chis Escudero. Kaya anuman ang pagtulong na binibigay ng ating lipunan is talagang nandito ang pagtulong mula rin kay Senator Chis Escudero. Okay? Ito, may panawagan dito si Sir Ed Balasta. October 18 isn't just a biggest marathon in Sorsogon. It's a festival run. Ito ay matapos na hindi matuloy ang dapat kahapon. Kahapon ba Arolda? Kahapon dapat ang Milo Marathon 28. Hindi natuloy dahil nga sa pinasok bigla tayo ni Bagyong Opong. Kaya October 18 na lang po. Kaya sabi niya, isn't just a biggest marathon in Sorsogon. It's a festival run. So yan, mas maganda, mas excitement. Kaya one of this day mga kaibigan, gagawa tayo ng paraan na makausap natin dito si Sir Ed sa ating programa para malinawan natin ang iba pang mga katanungan tungkol sa atin dito sa Milo Marathon this coming October 18. Sa post naman ni former Congressman Joey Sarte Salceda, sabi niya, "Good morning Global Albay. You don't have to look like your problem. Ngisi." Tama nga naman, So yan, may advisory naman ang suray ko to. Sabi na power service interruption schedule. October 1, 8 a.m. to 4 p.m. Affected area, Barangay Dita and Kabiguhan, Gubat. Yan, sa may Gubat. This coming October 1 yan, sa Miyerkules. Yan, 8 a.m. to 4 p.m. Yan, ang sabi natin brownout sa dalawang barangay dyan sa Gubat, sa may Barangay Dita and Kabiguhan, Gubat, Sorsogon. And syempre mga tugang, sa usapin pa rin tayo ng flood control.
nakita ninyo nangyari sa Oriental Mindoro, si Governor Donor. Talagang nakita ninyo ang mga, Diyos ko, meron pala doon 2022 na dapat tapos ang flood control, tapos nakuha yung yung cheque 2023, yung full payment. Marasa pa. hindi man lang in-anticipate ng district engineer na patingnan sa tao niya, tingnan mo kung ayos na yun, di ba? Tingnan mo nga kung ano na nangyari doon. Basta inisyon ng cheque, okay na, goods na. Grabe. At isang mainit ngayon na usapin din ang utos ng ni House of Representative D, si Congressman D, na pabalikin si AKB Representative Saldico na within this coming ngayong araw na ito, 29. Sabi kasi dito, nagpahayag ng matinding pagkabahala si Ako Bicol Representative Saldico matapos bawiin ng Kamara ang kanyang travel clearance at asahan siyang bumalik sa bansa bago Setyembre 29. Ngayon nga, giit niya, siya ay pinagkakaitan ng panahon para sa matagal na gamutan abroad at ang revocation ay bunga ng pressure, hindi ng tamang ebidensya at proseso. Dagdag paniko, hindi lang siya kundi pati ang kanyang pamilya ang nasa alanganin. Umaasa ako na kapag bumalik ako ng Pilipinas, igagalang ang due process at masisiguro ang kaligtasan ko at ng aking pamilya. Ngunit lalong lumala ang sitwasyon matapos kumpirmahin ng DOJ na humihiling na ito sa Interpol ng Blue Notice para matuntun ang kanyang kinaroroonan. Batay sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, Senate Blue Ribbon at rekomendasyon ng NBI, nais siyang sampahan ng kaso kaugnay ng flood control corruption scandal. Kasama sa mga kaso ang di umano'y graft, indirect bribery at malversation. Ibinulgar ng dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara at ex-security aide Orly Gutesa na tumanggap siko ng kickbacks at maletang may pera, bagay na mariin niyang itinanggi. Bagamat sinabi ni Ko na handa siyang humarap sa tamang forum, nananatili ang tanong kung siya nga ba'y uuwi bago ang tinakdang deadline ng Kamara sa Setyembre 29. Ngayong araw na po ito. So mga kaibigan, ito po ang ating mga nakanap ngayong araw ito para sa programang Fight Sana with Cap Arles Hanaban na medyo busy-busy pa ngayon. At muli sa October 1, Wednesday, may brownout po ang dalawang barangay ng Gubat, Sorsogon, ang Barangay Dita at Barangay Kabiguhan, 8 a.m. to 4 p.m. Ang line clearing ng Barangay Dita. Siyempre, katatapos na ng bagyo, medyo masukal pa yan lugar na yan, kaya magkakaroon ng line clearing. Aman po yan sa Miyerkules
Kaya bukas, Martes, pwede na kayo mag-ipon-ipon ng kuryente. Para Miyerkules, may naipon kayo kung mag-burn out. Yan. So, mga kaibigan, inabot na tayo ng oras ng pamamaalam para sa programang ito. Sa muli, sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong likod si Rosauro Misoso, mamaalam na po para sa programang Pait Sana sa ngalan po ni Kap Arles Hanaban. Magandang umaga po.